Ang 18 taong gulang na kapuso nating si Rhea mula La Union na pumasa at ginawaran lang naman ng full scholarship sa isa sa pinakaprestigyosong universidad. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Saan? Sa Harvard University. Tulad din ng ibang mga estudyante, hindi naman daw naging madali ang ilang taong pag-aaral ni Rhea. Pagsusunog ng kilay at mga sakripisyo ang kanyang naging puhunan para mapanatili ang titulong valedictorian mula elementary hanggang senior high school. Sobrang hirap po as in kasi very demanding ng workload, ng schedule, ang dami pong requirements, advanced po yung mga topics namin. Grade 9 pa lang nang kinailangan niyang mag-dorm at mamuhay mag-isa sa Baguio para sa scholarship na nakuha niya sa isang paaralan dito. Kaya para maibsan ang kanyang lungkot at pangungulila, Mag-ingat ka lagi. halos araw-araw daw silang nagvi-video call ng kanyang lola na nasa La Union. Hindi na po ako nakakauwi dito sa probinsya namin kasi kailangan ko pong gamitin yung time ng weekends para mag-aral and magtapos ng requirements. Nagbunga naman daw ng matataas na grade ang pagsisikap ni Rhea at sa bawat small win niya sa eskwela. Ang nagsilbi niyang reward sa sarili, paglalaro ng mobile games. Siyempre yung mga exams and requirements super nakaka-drain po. Yung mobile gaming yung naging way para mag-reset po yung utak ko. At hindi raw uso kay Rhea ang choose only one dahil maging sa paglalaro ng mobile games, achiever din siya ha. Set your priorities straight. Alam ko na masaya mag-mobile games, pero at the end of the day, students pa rin tayo, so we should prioritize our studies. Pero sa likod ng maingay na tagumpay, may tahimik na pangungulila sa puso ni Rhea na hindi raw alam ng marami. Taong 2014, sa mismong araw ng ika-7 kaarawan niya, isang aksidente ang kumitil sa buhay ng ina ni Rhea. We got into a car accident and nawala po yung mother ko. Siyempre kahit sino naman po at that very young age, medyo mahirap po and malaki yung impact niya. Nang mawala ang ina ni Rhea, lola na ang tumayong pangalawang magulang na nag-alaga at nagtaguyod sa kanya. Kasi ako may negosyo din noon. Pero iniwan ko yung negosyo ko na yun just to take care of her. Kabisadong-kabisado na rin daw niya na sa tuwing nalulungkot o pagod sa pag-aaral ang apo. Ang sagot, paborito niyang sinigang na baboy cooked by her own lola. Maliit siya, talagang ano na siya bukis na siya talagang mahilig siya magbasa. At ang lagi niyang request sa akin is magluto ako ng sinigang na baboy. Dumaan man sa matinding hamon sa murang edad, ito rin daw ang naging pinakamalakas na motibasyon ni Rhea para magsumikap sa pag-aaral at magtagumpay sa buhay. Ginawa ko pong motivation yung mami ko po sa pag-aaral ng mabuti and para sa mga goals ko po sa buhay. Naipadala si Rhea sa Oklahoma, USA para sa isang summer science program noong nakaraang taon. Ito rin ang naging daan sa pangarap niyang subukang mag-apply sa mga prestigyosong paaralan abroad. So pag-uwi ko po galing sa summer science program, ayun, ini-start ko na po yung applications ko for college. At nito lang Marso, dumating ang biggest plot twist ng kanyang student life. 8 po kasi yung Ivy League, tapos nakabukas na po ako ng 2 university, tapos rejected po siya. So medyo nanghina na yung loob ko. Tapos biglang Harvard na po yung bubuksan ko. Tapos pagkabukas ko po ng portal ko, may confetti. Si Rhea natanggap sa Harvard University. Sumisigaw ako na, oh my gosh. Tapos very happy din po yung mga kaibigan ko para sa akin. Full scholarship package na may kasama pang housing at pamasahe. Tapos nung tinawagan ko na po yung family ko, very surprised din sila nung una, parang di pa po sila naniniwala. Hopefully, makakuha po ako ng double degree in chemistry and economics po. Nakatakda na ngang lumipad pa Amerika si Rhea ngayong buwan. At dahil dyan, isang espesyal na sinigang na baboy ang inihanda ng kanyang lola bilang pabaong pagmamahal. Sarap, ma. Thank you.
Namimiss ko to. Baunang kita. Ganito. Pero hindi rito nagtatapos ang good news natin ha. Para hindi magkalayo ang puso ng maglola, dinala natin sila sa isang photo studio para sa isang photo shoot. Mga litratong babaunin ni Rhea sa kanyang paglalakbay. Sana hindi na niya maranasan yung mga hirap na pinagdaanan namin. Basta huwag niyang pababayan ang sarili niya. At keep cool lang. Enjoy. Enjoy the pag-aaral. Don't let your circumstances o yung mga pagsubok na nararanasan nyo to define your dreams or limit your dreams. So work hard, surround yourself with people na mag-uplift sa'yo, and huwag kang matakot na mag-fail or mag-start over. Ang kwento ni Rhea, isang patunay na walang pagsubok o hirap na makakapagpag-game over sa ating pangarap. Basta't may kasamang sipag, dasal, at inspirasyon.